Pagkatapos ng International Guild Conference, nagpakilala kay Jingwu ang 7-star hunter ng China na si Liu Zigang. Bago ito tuluyang umalis, sinabi niya kay Jingwu na umaasa siyang hindi ang ama ni Jinwu ang suspect sa pagpatay kay Christopher Reid dahil ayaw niyang makalaban si Song Jingwu. Maya-maya, dumating ang direktor ng Bureau of Hunter upang hingin ang oras ni Jingwu. Lumipat ang eksena sa isang hotel at muling nagkita si Mrs. Selner at Jingwu. Ikiniwento ni Mrs. Selner kay Jingwu ang kanyang panaginip patungkol kay Christopher Reid na papatayin ito ng isang mga malalakas na nilalang. At pagkatapos ng ilang araw ang kanyang panaginip ay nagkakatotoo. Wika ng direktor, winarningan daw niya si Christopher Reid, ngunit hindi ito nakinig kaya humantong tuloy sa pagkapawi ng kanyang buhay. Sinabi ni Mrs. Selner, ang mga makapangyarihang hunter na kayang protektahan ng mundo ay patuloy ng mamamatay hanggang sa wala na makakapigil sa mga nilalang na gustong ubusin ang mga malalakas na hunter. Tugon ni Jinwu kung binabalaan din ba siya ni Mrs. Selner na mag-ingat, sagot ni Mrs. Selner, hindi na binabalaan si Jinwu. Instead, inimungkahi nitong protektahan ng mga hunter. Wika ni Mrs. Selner, sinusubukan niyang makita ang mukha ng mga umaatake kay Christopher sa recent niyang panaginip, ngunit hindi siya nagtagumpay, kaya gumawa siya ng ibang pamamaraan, ginamit niya ang kanyang sariling kakayahan upang makita ang mga ito. Nakita ni Mrs. Selner ang limitless na kapangyarihan, kagaya nung nakita niya ang kapangyarihan na nasa loob ni Jinwu, kaya sobrang nanginginig si Mrs. Selner sa takot at mayroon itong sinabi nung time na tiningnan niya ang mga mata ni Jinwu. Napatanong ang ating bida kung ano ang exact na sinabi. Sinabi daw nito na pababalikin siya kung saan siya galing at mag-antay sa napakalaking digmaan. Kaya nagulat si Jinwu dahil parang ito ang tinutukoy na digmaan ng King of the Giant, digmaan sa pagitan ng mga rulers at monarchs. Ngunit hindi niya alam kung sino sa dalawang panig ang pumapatay ng mga malalakas na hunter. Sinabi ng direktor, ang mga nilalang na umaatake ay lampas sa kakayahan ng isang hunter. Kaya upang mapigilan ito, kailangan nila ang kagaya ni Jinwu na kayang tumayo as equal sa mga ito. Sa katunayan, hindi siya naniniwala noong una na si Jinwu lang ang nag-iisang kayang protektahan ang lahat ng mga hunter. Ngunit nung nakita niya kung paano ito nakipaglaban kahapon kay Thomas Andre, nagbago daw ang kanyang isip. Siyempre, hindi sila mag-expect na tulungan sila ng libre. Kaya ibibigay nila ang lahat ng gusto ni Jinwu kahit ang nag-iisang napakahalagang kayamanan ng US, ang Rose Stone ng Dragon Kamesh. Dagdag pa nito, may mga hunter na natatanggap ng napakalakas na kapangyarihan at ito ay isang blessings at gamit ang kapangyarihan na ito, nananatiling ligtas ang buong mundo. At kapag ang mga ito ay tuluyang nawawala, ang kaligtasan ng buong mundo ay tuluyan ng maglaho. Napaduko si Jinwu at humingi ito ng tawad, kaya nagulat ang direktor kung bakit ayaw iligtas ni Jinwu ang mga hunter. Ito